dambuhalang irrigation ang ginawa na naman ng Pangulong Bongbong Marcos, itong malawakang pagtulong sa ating mga magsasaka dyan nga po sa Palawan mga kababayan ko. Biruin nyo, umabot pa ng Palawan mga kababayan ko. Ang galing talaga ng Pangulong Bongbong Marcos. Eto nga po, at ipapanood ko sa inyo kung gaano kalawak at kalaki itong ginawang dam ng Pangulong Bongbong Marcos dyan, itong project na ginawa po dyan sa may Palawan mga kababayan ko. Eto, panoorin po natin. Ang 1,072 hektarya ng lupang sakahan na pagmamayari at sinasaka ng 425 magsasaka sa lugar. Grabe, Ang itinayong 454. reservoir ay may kakayahang mag-imbak ng 0.625 million cubic meter hanggang 3.013 million cubic meter na tubig ulan mula sa 26.73 square kilometer drainage area. Ang dam ay may spilling level na nasa 98.10 meters elevation above sea level sa pamamagitan ng 350 meters. Grabe mga kababayan ko, ganun kamahal ng Pangulong Bongbong Marcos ang ating mga magsasaka. Kung naaalala nyo po, yung namigay sa Mindanao, namigay po ng land title, at hindi lang yun sa Mindanao, pati na rin sa Bicol mga kababayan ko, yung mga nabigyan ng land title mga kababayan ko, na binura na po ng Pangulo itong mga utang ng ating mga magsasaka, na kung saan ay siyang pakikinabangan ng ating mga magsasaka. Biruin nyo, ito 454 na mga magsasaka ang makikinabang dito sa Palawan, yung ginawa pong irrigation po dyan, na dambuhalang irrigation mga kababayan ko. Eto, panoorin pa natin mga kababayan. Concrete and gated arches spillway upang ligtas na may padaloy ang sobrang tubig kung kinakailangan. Higit pa sa irigasyon, layunin din ng Iba-to-Iraan Dam na lubos sa mapakinabangan ng naipong tubig para sa aquaculture at posibleng supply ng tubig para sa mga kabahayan sa hinaharap. Maasahan ding magbibigay ito ng mas mataas na ani, mas malaking kita para sa mga magsasaka, mas maraming oportunidad ng trabaho, at pagyabong ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng makabagong pangmaraan sa pagsasaka. Ang Iba-to-Iraan Dam ay simbolo ng katuparan ng mga pangarap, bagong pag-asa, at mas maunlad na kinabukasan para sa mga magsasaka Galing. at buong pamayanan ng Aborlan, Palawan. Noon kami dito, mga taga-barangay Sanpangan, Aborlan, wala kaming basakan dahil wala kaming irigasyon. Nakita nung taga niya na posibleng magkaroon kami ng irigasyon, kaya ginawa nila ng irigasyon ang Iba-to-Iraan Farmers Irrigators Association, at ngayon mag-inaugurate na. Nagpapasalamat po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa taga niya na nag-facilitate nitong project na ito. Maraming pong salamat. Bilang Pangulo ng Iba-to-Iraan Farmers Irrigators Association, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos at sa NIA sa pagbubukas ng patubig dito sa bayan ng Aborlan, upang ito'y makatulong sa produksyon ng palay ng mga magsasaka dito sa aming bayan. Bilang magsasaka, pangalagaan namin ito upang magamit ito ng susunod na salinlahi. Marami pong salamat. Matamang salamat kanimo Presidente Bongbong R. Marcos Jr. Maraming salamat po, President Bongbong Marcos. Grabe, dami pong nagpapasalamat na mga Pilipinong mga magsasaka sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang po dyan sa Palawan, kundi sa iba't ibang probinsya, lalo-lalo na sa Mindanao at Bicol mga kababayan ko, na siyang nabigyan na po ng land title. At hindi lang yun mga kababayan ko, itong paggawa po ng mga irrigation po sa ating mga magsasaka, na kung saan ay pakikinabangan po na ito ng mga susunod pang henerasyon mga kababayan ko. At ito, pakinggan po natin mga kababayan ko itong speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan ko. Ito, pakinggan natin ha. Ay magiging isa sa mga
Administrator Eddie Guillen, ay magsiupo po tayo. Pakinggan po natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Nakakatuwa, no? Dahil Palawan talagang agriculture Third talaga ang District pinagtutuunan ng Pangulo. Representative Gila Costa, ang Pinoy Workers Party List Representative Carl Joseph Lagaspi, Agborlan Municipal Mayor Lito Tito, ating mga benepisyaryo mula sa sektor ng agrikultura, ang mga minamahal natin mga magsasaka, ating mga kasama sa lingkod bayan, mga ginang at ginoo, magandang maga po na ibang bigat yung amin. Tuwing napupunta ako sa Palawan, lagi akong napapahanga sa tunay na ganda at yaman ng ating minamahal na Pilipinas. Dahil dito sa inyong lalawigan ang ilan sa pinakamagagandang dagat, kabundukan, lupain, at ang na ipinagmamalaki natin at kinikilala na sa buong mundo. Kabilang dito yung underground river sa Puerto Princesa, gayon din ang mga sikat na isla sa El Nido, sa Coron. At higit sa likas na yaman, ipinagmamalaki natin ang sipag at tiyaga ng mga taong nagbibigay buhay sa lupa at sakahan, gaya ng ating mga magsasaka na kasama natin ngayon upang pasinayaan ang pagbukas ng Ibatu-Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Isa itong proyekto na matagal ninyong inantay at bunga ng ating pagtutulungan. Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon. Ang dating alam na natin kung kailan darating ulan, kailan titigil, kung kailan dadaan yung bagyo. Dahil nga sa yung naririnig natin at nababalitaan natin climate change, pabago-bago. Hindi hanggang Disyembre, nagbabagyo na ngayon. Kung minsan yung tagtuyot, nagsisimula, Enero pa. Kaya talagang kailangan ang mga irrigation project na ito. At para naman hindi pabago-bago ang ating ani, hindi pabago-bago ang kita at may seguridad ang bawat pamilyang umaasa sa pagsasaka. Kaya naman, mahalagang maihatid ang tubig sa mga bukirin upang patatagin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Yan ang layunin ng proyektong ito. Isa na ito na ang Ibatu-Iraan SRIP. Ito ang pinakamalaking irrigation project dito sa Palawan. Grabe, At no? ang kauna-unahang reservoir type irrigation system sa buong isla. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit 1,000 hektarya ng lupang sakahan dito sa Aburla. Nasa mahigit 420 farmer beneficiary ang direktang makikinabang sa proyektong ito. Nandito yung ating mga namumuno ng mga association at saka mga cooperative. At kayo ang mag-aalaga dito at kayo ang magpapatakbo para mabigyan natin ang ating mga magsasaka ng sapat na tubig kahit na hindi pa dumadating ang ulan. Inaasahan natin ang mas maraming sako ng bigas, mas masaganang ani sa gulay, mas malaking kita para sa ating mga magsasaka. Higit pa sa mga ito, hatid din ng proyekto ang kapanatagan ng loob, kasiguruhan sa patubig at pag-asa sa mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang umaasa sa sakahan. Hangad natin na magamit ang reservoir ng pangmatagalan. Layunin din nito gawing mas panatag ang inyong loob sa bawat panahon ng taniman, tag-ulan man o tagtuyot. At hindi dito natatapos ang ating mga hakbang. Kasabay ng pagpapalawak ng mga irrigation projects sa buong bansa, ginawa din nating mas moderno ang ating mga sistema ng pagsasaka. Dito sa Palawan, nagpapatayo tayo ng mga solar power pumps na gumagamit ng AI at yung tinatawag na artificial intelligence, AI Satellite Assisted Monitoring at Fertigation System. Ito po ang mga sistema na tinitignan po ng satellite na lumilipad sa taas at kinukunan at sinasabi sa atin kung saan kung titignan, kinukunan yung sakahan. Sasabihin, sa
sa isang lote, sa isang area, mapapakita dito tuyo, dito kailangan dagdagan ng fertilizer, dito kailangan bawasan ng fertilizer, dito pahingahin mo na. Yan ay nakakatulong po yan. Ang ating mga solar powered na pump na bomba para sa irrigation, bomba pa rin kagaya ng ginagamit natin noon, ngunit solar powered na. Kaya wala na, hindi na kailangan ng krudo, hindi na kailangan alalahanin kung saan kayo kukuha ng pampatakbo ng inyong mga solar mga bomba, dahil sa araw kinukuha ang kuryente para patakbuhin ang mga solar pump na yan. Kaya inaasahan ko na ang matatag at na pagtutulungan ng NIA at ng Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. Alagaan, ingatan at paunlarin natin ang infrastrukturong ito. Kayo po ang kasangga namin na pagpapanatili at pagtatagumpay nitong proyektong ito. Laki oh. Makakaasa po Grabe. kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa Galing ng pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito. Maraming salamat sa inyong lahat. Galing. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang Palawan, mabuhay ang